So, hi guys. Ang init. Good morning. Ayan. Ay, spaghetti ako. Parang nakabra lang, no? Ayan. Meron akong napanood. Na na trendy ngayon na tinapos yung magbibigay lang ako ng advice bago mahuli ang lahat. Ayan, hindi pa ako magaling guys, masakit yung masakit yung lalamunan ko. Mukhang mali yata yung nakain ko. Charot. Hindi. May tonsillitis ako. Feeling ko may ako. Baka may UTI ako. Yung ganun. Kasi parang ihi ako ng ihi. Pero, after ko ng medical, may medical kami. May medical kami guys. Grabe init. Okay naman yung medical ko. So, ngayon pala guys, nakita ko yung trending ngayon. Pawis ako. Wala kasing electric pan dito sa kwarto guys. So, dito. Nakita ko yung nag-trending na tinapos ng nanay yung 3 niyang anak. Nanghinayang ako guys. Nanghinayang ako kasi ang pupugi ng mga baby. So ngayon, ako kasi dumating naman ako sa time na na-depress. Pero umiyak lang ako. Ganun. Kasi wala na rin akong malapitan ng time na yun. Ako naman, na-depress ako dahil sa bills payment. Ayan. Nabasa ko kasi sa article na tinapos nung nanay yung 3 anak dahil sa depression nilang mag-asawa. Bakit ganun? Mag-asawa sila na-depress, tapos sinunod daw yung anak na 3, diba? Advice ko lang dun guys. Sana pinaampun na lang nila yung mga bata, diba? Tapos, kinausap niya yung pagbibigyan ng mga bata na pag nakaluwag-luwag sila, diba, bayaran na lang nila yung nagastos ng bata, ganun. Marami namang paraan guys, kaysa sunugin yung mga bata, nakakaiyak, ang pupugi pa naman nila guys. Ako naman, na-depress ako, pero ibang way. 50-50 dati yung tatay ng anak ko. And then, after mag 50-50, syempre, nag-bill kami ng malaki kasi umabot na lang ng 30 yung dugo niya. Tapos isang vaccine niya nasa 1,000. Kailangan namin ng 8 bag na dugo. Hindi ko alam kung nakwento ko na yun Kasi yun talaga, kasi bagong panganak din ako nun guys. Dumating talaga sa point na nanglimos kami sa kapitbahay. And then, kaya malaking utang na loob ko rin sa mga kapitbahay ko guys, kasi dumating sa point na wala kami makain, tapos bagong panganak ako, hindi ako makapunta sa hospital. And then, papa's girl kasi yung panganay ko. Siguro nasa 4 years old. Mga 3 years old, 3 and a half. 3 years old, mga ganun. Tama kasi bagong panganak lang ako that time. And then, kailangan niyang salina ng 8 bag na dugo. 4 na bag ng white blood. Tapos, 4 na bag ng red blood, ganun.
na dengue fever siya. So, need niya ng, ano, masalina ng dugo. After masalina ng dugo, kailangan namin ng, ano, magdodonate ng dugo na 8 bag. Oh my God. Iyak na lang ako, guys. Tapos karamay ko pa dati yung kapitbahay ko na hindi ko alam na yun. Ang kati naman ang ano ko. Ang kati ng boobs ko, guys. Ngayon, tas yun, nagdasal lang ako, guys. Nagmilagro yung ano, yung dasal ko. Ang kati ng mata ko. Yung prayer ko naging miracle siya kasi sa CR, yan, sa comfort room ako nag-pray na sabi ko, ayoko pang ano, naiiyak ako pag binabalikan ko yung mga time ko. Sobrang sexy ko dati sa sobrang depressed. Dumating sa point na wala talaga kami makain. Ngayon, ano, nag-pray ako doon sa CR and then nag-miracle naman siya. Ano, yung platelet niya dapat 450,000 or 250,000 platelet na sa 100. Kailangan maging 150 yung blood niya. 150. Yung ko ano yun, basta kailangan 450,000 yung platelet niya. Ngayon, naantok ako, guys. Panggabi kasi ako. Then, ano, sa awa ng Diyos, guys, nag-pray lang ako sa CR. Wala kasi, di pa ako magkasimba dati kasi bukod sa walang pamasahe bagong panganak ako, dumididi pa yung baby ko. Yun yung problema na hindi ko makakalimutan buong buhay ko dahil alam mo yung mahirap naman kami sa probinsya namin sa summer pero hindi naman dumating sa point na nanglimos talaga kami as in zero balance talaga. Buti na lang umikot ako kahit pa paano. Naka 250 pesos ako sa mga kapitbahay ko nagbigay ng tulong. Tapos ayun, guys. Sa awa ng Diyos, nakaraos naman kami. Tapos, may miracle na nangyari sa buhay ko. Sabi ko, ayoko ang tawag doon, ayoko ma-widow ng very early kasi siyempre iisipin ng mga tao sa summer na nabuntis ako na walang ama. Guys, nilalagnat na naman ako, guys. Ayan, tapos ano, nasa 25 or 24 lang yata ako noong time na yun. Sabi ko, Lord, ayoko pang mabalo ng maaga kasi mga baby pa yung mga kids ko. Sabi ko, walang kikilalaning ama yung mga anak ko. Tapos yun, gumaling siya. Tapos, ang problema ko na lang doon yung bill nasa 20,000. Siyempre, nagdasal na naman ako kasi sabi ko, Lord, wala na nga kami pagkain. Paano ko ba itong mababayaran na 20K ngayon? Gumawa ako ng letter. Gumawa ako ng letter sa hospital na promissory note na sabi ko, babayaran ko to siya pag may trabaho na ako. So, sa madaling salita, na-discharge na siya sa hospital. Tapos, may nakilala kaming tao. Ayan, may nakilala kaming tao na housekeeping na doon nagtatrabaho. So, tinulungan niya kami doon, guys. Nasa 20K yung bill namin. So, ang naging bill ko na lang doon, 5,000. Mga 5,000 na lang, guys. Kasi, humingi ako kay Mayor Maliksi. Ayan, thank you kay Mayor Maliksi. Ayan, bukod sa gwapo na mabait pa, nabigyan talaga kami ng tulong mga kahit pa paano, mga 3K yata yun. Ayan, thank you pala
kay di ko naman siya pinopromote pero naalala ko lang. Thank you kay Mayor Maliksi. Nakalimutan yung pangalan niya. Basta yung poging Maliksi sa Imus. And then, sa DOH. Yan, thank you sa DOH na kahit pa paano nakahingi kami ng tulong dyan sa inyo sa bill namin sa hospital. Year 2012 or 11. Year 2011, mga ganun guys. Ayan. Thank you so much. Kahit pa paano, malaking pagsubok sa amin yung time na yun, pero nakabawi kami guys. Parang blessing naman yung kapalit nun guys, yung nangyaring dagok sa buhay namin. Sobrang malaking blessing. Kasi dahil doon, nakakuha kami ng bahay, tindahan, tapos naging Manila rate. Ayun, basta may blessing talagang dumating sa buhay namin. Yung dumating yung time na wala na kami makain. Hindi ko alam na blessing pala yung kapalit niyan sa amin. Tapos, ayun, habang tumatagal, nadadagdagan yung kita. Yung kita namin, gano'n. Basta, maging mabait lang tayo sa kapwa natin, huwag tayo maging madamot. Ayun, kahit pa paano talagang, hindi mo ini-expect talagang nagmimilagro ang buhay mo. Kasi, ako, dumating din ako sa time na pang-aapi. Mga masasakit na salita na natanggap ko. Pero tiniis ko yun guys kasi trabaho yung hanap ko, hindi away. Tapos doon ko na-realize na yung mga katrabaho mo, hindi mo pala dapat kaibigan yun, kay katrabaho mo lang yun. Ako kasi tinuring ko silang kaibigan, kapatid. Hindi pala dapat ganun. Katrabaho mo lang sila pero hindi mo sila best friend kasi kahit anong trato natin mabuti sa kanila, talagang hindi natin alam na kung ano yung trato mo sa kanya, hindi rin pala sila ganun sa'yo. Kumbaga, yung isusubo mo, ipapakain pa sa kanila. Yung ganun. Yung baga, mabait lang sila pag may kailangan. Yun. So, yun lang guys. Napashare lang ako. Thank you so much. Ang init eh. Nagpapaypay ako. Ayan. Thank you guys. See you my next update. Naalala ko lang wala akong magawa. Natutulog na kasi ako. Thank you for watching guys. Bye-bye. Ihi ako ng ihi.